doon ka makaka-relate sa kwento niya, of course. So I'm sorry, we have another question, please? Yeah, hello. Ayun. Hello, Mika. Good evening. Kailan mo to simulang nasulat? And nagkaroon ba ng revision? Kasi syempre nagbago yung buhay mo ngayon. Nagkaroon ba ng revision bago ito ilabas? Sa totoo lang po, before, patulad po na sinabi ko ulit kanina, natagal na po ako nagsusulat talaga. So minsan nagpipik-pik-pik na lang po ako. Pero nung talaga pong nag-decide kami ng management na Kuya John, Ate Kat, gusto ko na po talagang ilabas yung mga libro ko. Gusto ko na po talaga maglabas ng libro. Pero sobrang iba po ng kwento nung una. So ngayon po, nung lumabas ako ng bahay ng Kuya, mas may knowledge na po. Kasi po sa loob ng bahay, may mga time po doon na wala kayong ginagawa. Makakapag-isip ka po talaga. So yung mga libro po na nasulat ko before, minsan po, na pagbubulay-bulayan po ng utak ko na parang gusto kong ganito na lang pala yung mangyari sa libro. Parang ganito na lang po. Pinaka na-finalize po namin yung libro, last month lang po. Last month lang po talaga. And then up to, kahit po last week po ata, meron pa rin po kami mga revisions eh. Kasi po, lagi pong may idea na, ay, baka pangit yung word na to, baka may mas maisip pa tayo na mas magandang salita para sa bata. And kung maalala ko, yung Firefly is a children's book na naging movie. Ikaw ba na-envision mo na itong Lipad is magiging movie soon? Ako po, sa totoo lang, lahat po ng pwede ma-envision para sa librong to na i-envision ko po. Kasi po ayoko po siyang limitahan sa pagiging libro lang. If meron pong opportunity na magiging movie siya, or kahit short film lang, magiging sobrang saya po ako. And babalik ko po ulit sa Panginoon yun, kung ano pong plano niya. Pero ako po, opo, gusto ko po. May susunod pa ba dito? Meron po. Lagi po. Lagi po. Sanabi ko po yun na hanggat kaya ko magsulat, hanggat may puso pa ako sa pagsusulat, magsusulat po ako. Kasi simula bata po ako nagsusulat ako eh. I just need an outlet. Kailangan ko lang po talaga ng perfect time. Kailangan ko lang ng opportunity para malabas sila. Marami pa po sila. Pero kung may nakalinya, children's book pa rin. Children's book pa rin po. Thanks, Mika. Thank you po. Thank you. So actually, pwede tayo ma-surprise na bigla ka na maglabas ng short film sa YouTube mo, di ba? Possible! So sa mga hindi pa subscribe na kayo. Di ba? Alright, we have another question. Yes, sir. Hi, Mika. Congratulations to your new book. I'm Alan Santon, Stars Photog, and Abante Tonight. I just want to ask, I congratulate muna sa pagkilala mo rito sa amin kay Mahika. Lately, pinakilala mo rin sa amin si Thursday, di ba? Social media mo. Opo. Yan. Siyempre, tinatanong, di ba, sino naman yung susunod mo ipakilala? Kumbaga, this time, I just want to ask kung may naisulat ka rin bang libro tungkol doon sa loob ng bahay ni Kuya. Sa loob ng bahay ni Kuya. Sa loob po ng bahay ni Kuya, bawal pong magsulat. Wala po kaming lapis talaga, wala po kaming papel. Meron lang po kami pagmitas. So bawal po talaga magsulat. Pero meron po ako laging imagination. Tulad po nung kanina, pag po wala kang ginagawa sa bahay ni Kuya, talagang para ka talaga mababaliw. Wala kang ibang magagawa kundi mag-isip. Siguro parang naisip ko na nga po yung future ko dun eh. So even po libro, nakakaisip din po ako. Even lyrics po ng mga kanta, nakakaisip din po ako. Saka, naalala namin parang dun sa social media mo, sinabi mong you have vision board, yes, diba? Isa rin ba ito sa vision board mo? Actually, hindi po. Glory to God, napakabuti ng Panginoon. Kasi kahit hindi ko po ito nasali sa vision board ko, binigay niya. Kasi po, inuuna ko po yung career, yung pagkakakilala po sa akin ng mga tao na umayos. Kasi sabi ko nga po, bago ko ilabas yung libro, kailangan maayos muna akong tao para sa tingin ng mga iba. So, inuuna ko po yun ilagay sa vision board ko. Hindi ko alam na may bonus si Lord. We're just curious dun sa vision board mo. Siguro parang malapit na matapos yung 2025. Marami pa bang hindi natutupad doon? At kumbaga, may pwede ka bang i-share sa amin kahit isa o dalawa na pwede mong magawa this year dun sa vision board mo na yan? Yung vision board ko po, napakasimple ng 2025. Ang hindi ko na lang po siguro nagagawa doon is yung shiny hair.
and clear skin. Kasi na nasa loob ako ng bahay ni Kuya, nag-breakout ako at yung hair ko hindi pa humahaba talaga. Extensions lang po to. Yun na lang po ang hindi nagagawa sa vision board. Sorry po, pero yun na lang po talaga. The rest, nandito na po. Thank you, Lord. Last na lang ang may part. Tanungin ko lang, doon sa mga nakasama mo sa loob ng bahay ni Kuya, sino yung gustong-gusto mong unang bigyan itong libro mo na to at bakit? Lahat sila. Pinakauna, shucks, baka may magtampo. Siyempre, si Brent po una kong bibigyan talaga. Bukod sa siya po yung duo ko, isa din po siya sa mga unang nakabasa ng librong to. Hindi ko pa po siya nilalabas na basa niya na and pinapakita ko po sa kanya yung illustration po. Lagi ko sinasabi, tingnan mo, cute ba? Aesthetic ba? Ito yung illustration, ganyan-ganyan. Sabi ko, di ba masyadong yung kwento? Lagi ko. So siya po yung siguro una ko ding... Anong comment niya? Sabi niya, alam niyo naman po yan, sabi niya, bro, ang ganda! Aesthetic! Pero sobrang supportive po niya sa libro na to. Pero congratulations. Sigurado maraming matutuwang bata pag Thank binasa you itong po. libro na to. Congratulations, Thank you po. Mika. Thank you. Go ahead, sir. Hello, magandang gabi, Mika. Robert from the Manila Hello Bulletin. po, sir. My first question, may rituals ka ba na ginagawa? Like, if you're writing a book, like kailangan tahimik o dapat 12 midnight and so on and so forth? Before po, nung bata ako, since ang bata ko pa po, nagsusulat na ako ng kung ano-ano. Pag po may naisip ako, nag-click sa utak ko, kaya po lagi ako may notebook. Ay, before, may kwento po ako. Sorry po. Minsan po, sa school, pag na-school po ako, lagi akong umuwi ng may sulat sa kamay. Kasi pag meron po ako na-imagine, kesyo lyrics ng kanta, story, or imagination ko lang na ayaw kong makalimutan at gusto kong isulat, sinusulat ko muna po sa kamay ko para maalala ko talaga. Kasi para po pagka-uwi ko, makikita ko siya bago maghugas. Masusulat ko po talaga sa notebook ko. Okay. And then, pinost mo sa social media yung car mo, no? Ano yan? Regalo mo sa sarili for your achievements sa BBB? Actually po, kasama po siya sa vision board ko. Pangarap ko po talaga siya ngayong taon. Pero actually po, nung lumabas na po ako ng bahay ni Kuya, nung naging busy na po, sabi ko, kailangan ko pa ba? Kasi di naman po ako big sa cars. Kahit na sinasabi ko po na parang it's too much na if gagastos ako ng malaki para sa sasakyan. Pero yung management ko po, sila din po yung nag-recommend sa akin na kailangan mo din naman. Kailangan mo ng sasakyan para pagka, for example, may shoot, ganyan, nakakapagpahinga ka. And totoo naman po, nung dumating po siya, nung nabili po namin siya, sobrang saya. It's a different kind of joy. Para po ma-resonate ko po siya, mabigyan ko po siya ng rason kung bakit ko siya binili. Sinasabi ko na lang po sa sarili ko, reward mo na yan sa'yo. Okay, last question. Ang dami mong endorsements, no? And then, but your parents are abroad, tama ba? Yes po. So how are you dealing with your finances? Like, who's taking care of finances? Like, dahil malayo sila eh. Ako po, yung parents ko po, ever since po, hindi po talaga sila nakikialam sa finances ko. Pero, ginaguide po nila ako. Like, simula po bata ako, nagtatrabaho na po ako eh. Nag-triple job po ako habang nag-aaral sa ibang bansa. Uso naman po kasi yun doon. Pero, kahit po nung time po na yun, for example po, magbibigay po ako sa parents ko, sila po yung nagagalit pa nagbibigay ako eh. So kahit even now, gusto ko magbigay sa kanila. Gusto ko silang patigilin sa pagtatrabaho, pero hindi po, ayaw po talaga nila. Like sila mismo yung nagsasabi na, ang gusto lang po nila sa akin, ayusin ko yung future ko, alagaan ko yung pera ko para sa future ko. Hindi ko daw po sila kailangan isipin. Yun po, lagi po nila akong inaalalayan sa paggamit ng tama sa pera, pero hindi po sila nangingialam po. So, sino pumunta sa abroad, ikaw or silang pumunta dito sa Christmas or what are the plans? Lagi po silang umuwi sa Pilipinas for Christmas po. Not just for me, para din po sa lola ko, para din po sa pamilya pa po namin na natira dito sa Pilipinas. Minsan po umuwi din po ako doon pag Christmas, pero mas madalas po na mas gusto nilang umuwi. Congratulations, Mika. Thank you po. Thank you so much. And then I think we have a question here at the back. And then we have